What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong balita mula sa channel ni PHTV mga kababayan. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Iniulat na hinarang umano na isang barko ng Japan Coast Guard ang tatlong Chinese fishing vessel na patungo sana sa West Philippine Sea at sinabi na agresibo umanong pinaalis ng mga Japanese ang mga fishing boat. Nag-deploy ang Japan ng humigit kumulang 10 mga Coast Guard vessel sa West Philippine Sea upang tulungan ang Pilipinas na protektahan ang teritoryo nito at sinabi na hindi umano sila papayag na basta-basta na lang apihin ng komunistang bansa ang mga Pilipino. Itinuturing ng Japan ang Pilipinas bilang isang mabuting kaalyado at balak ng Japanese government na direktang tulungan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagdideploy ng mga barko sa West Philippine Sea. Balak din ng Japan na magpasa ng isang batas na magpapahintulot sa kanilang bansa na magbigay ng mga armas sa mga kaalyado nito sa rehiyon tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas, at ito ay sa gitna ng kinakaharap na hamon ngayon ng mga nasabing bansa sa South China Sea. Iniulat ito matapos nagkasundo ang mga top defense at diplomatic officials ng Estados Unidos at Pilipinas na kumpletuhin ang roadmap sa mga darating na buwan upang masakop ang binabalak na delivery ng defense assistance para sa Pilipinas sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Sinabi ni US Defense Secretary ng Pilipinas na kung saan isang long-time ally ng Estados Unidos ay inaasahan na makakatanggap ng mga priority defense platforms kabilang ang mga radar, drone, military transport aircraft at air defense systems. Sinabi sa isang joint statement ng pagpapatupad na isang tinatawag na Security Sector Assistance Roadmap sa mga darating na buwan ay magiging gabay sa pinaplanong defense modernization investment ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sinabi ni Philippine Foreign Minister Enrique Manalo sa isang news conference ng dalawang panig ay nagkasundo na doblehin ang kanilang commitment sa pag-modernize ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos bilang pagkilala sa responsibilidad ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Sinabi ng mga eksperto na nakikita ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang isang estratehikong lokasyon para sa mga rocket, missile at artillery system nito upang kontrahin ang isang amphibious invasion ng komunistang bansa sa isla ng Taiwan na kung saan ay pilit na inaangkin ng Beijing bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sinabi naman na masyadong maaga pa para talakayin kung anong mga asset ang gustong i-deploy ng Estados Unidos sa mga military base ng Pilipinas sa ilalim ng mas pinalawak na Enhanced Defense Cooperation Agreement ng dalawang bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang umano ng Philippine Navy ang isang Chinese warship sa West Philippine Sea noong nakarang araw at sinabi na hindi pinayagan ng hukbong dagat na makapasok ang barko ng China sa teritoryo ng bansa. Ayon sa report ng Philippine Navy, namataan umano ng kanilang mga tauhan ang barko ng Chinese Navy na papasok sa West Philippine Sea, kaya agad nila itong sinalubong at hinarang upang hindi makapasok sa exclusive economic zone ng bansa. Sinubukan pa umano ng mga tauhan ng Philippine Navy
na makipag-usap sa radyo at sinabihan ang mga Chinese na huwag pumasok sa teritoryo ng bansa. Ngunit binaliwala lang ito kaya't napilitan ang hukbong dagat na harangan ang barko ng China. Dineploy ng Philippine Navy ang isa sa pinakamalaki at pinakabagong warship nito na BRP Jose Rizal sa West Philippine Sea upang tulungan ang Philippine Coast Guard na protektahan ang lugar laban sa patuloy na ginagawang pangangamkam ng komunistang bansa. Iniulat ito matapos sinabi ng China sa pamamagitan ng Foreign Ministry nito ng military cooperation sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi dapat pakialaman ang mga territorial disputes sa South China Sea at magdala ng peligro sa maritime at security interest nito sa rehiyon. Nagbigay naman ng pahayag ang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na si Wang Wenbin nang tanungin siya kung ano ang kanyang komento tungkol sa mga ginagawang pagsasanay sa pagitan ng mga American at Filipino troops. Sinabi ni Wang ng military cooperation sa pagitan ng mga bansa ay hindi dapat mag-target sa anumang third party at dapat makatulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Idinagdag niya ng military cooperation ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi dapat pakialaman ang maritime dispute sa South China Sea at hindi dapat ito makapinsala sa territorial sovereignty ng China pati na ang kanilang maritime rights at security interest sa lugar. Bukod sa China at Pilipinas, ang Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam ay may pareho mga overlapping claims sa Spratly Islands sa South China Sea na pinaniniwalaang mayaman sa gas at mineral deposits. Nireject naman ng komunistang bansa ang naging ruling ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Pilipinas na kung saan ay nagpawalang bisa sa 9-dash line ng Beijing sa South China Sea. Alright, so yung mga babayan, no? Kayo, anong masasabi ninyo, no, dito sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. And please don't forget to subscribe sa channel ni PHTV, mga kababayan. Nandiyan po sa ibaba ang full video link. No, i-subscribe nyo po ang kanyang channel at supportahan po natin. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.